97.1 kasama sa tugsugan at tawanan ng mga kapuso po natin sa Barangay Damayan, Quezon City. Mga kapuso, mga kabarangay, good morning! August 8, mga kapuso, araw po ng Martes, si Papa Dudut nagbabalik sa programang Radio Novela. Magandang morning po sa lahat ng mga bagong gising. Ayan, sa mga kapuso natin, sa mga bagong in love. Alam mo, isa sa mga pinakamasarap na pakiramdam yung may in love ka, ano? Yung gumigising ka ng nakangiti. Yung nagkakaroon ka ng inspirasyon, no? Ikaw naman maayos kang tao, talagang meron kang mga talents at matalino kang tao. Pero kapag in love ka, alam mo yun, lalo kang gumagaling sa mga bagay-bagay na ginagawa mo, pinagkakaabalahan mo. Kasi in love ka. Sa mga in love ngayong araw na ito, dati late kang pumapasok sa trabaho. Pero nang dahil na in love ka ngayon, maaga ka na. Ikaw na yung pinakamaaga. Para makita si crush sa school o kaya sa workplace mo. Ayun, no? Ako naman, ang crush nyo dapat ngayong umaga from 9, 10, and 11 in the morning. Sabi ko nga sa inyo, Radio Novela na with Papa Dudut. Simulan natin ang ating kwento ngayong araw na ito, mga kapuso, sa katanungan na anong gagawin mo kung nalaman mong may karibal ka sa taong mahal mo at yung karibal mong yon taong mahal mo din. Ikaw ba handang magparaya dahil syempre nalaman mo nga na pwedeng masaktan yung taong mahal mo dahil pareho kayo ng minamahal. Narito na po ang unang bahagi ng kwento ng kapuso nating si Mel, si Chloe at si Jenna sa Radio Novela. Huwag naman sanang ganito. May mali ba sa akin? Sabihin mo para baguhin ko. Tama na, Mel. Hanggang dito na lang tayo. Manhid ka ba? Bakit? Dahil ba bata pa ako? Ang titid ng utak mo. Kahit makitid ang utak ko, kaya kong patunayan na mahal kita. Tama na. Mas pinahihirapan mo lang ako, Mel. Alam kong mahal mo rin ako. Hindi mo na kailangang magsinungaling pa. Masakit sa akin na halos ipagtulakan ko na si Mel palayo. Oo, mahal ko siya. Pero wala sa lugar. Napaka-imposible. Hindi ko nahahayaan pang lumalim ang hukay na mula sa maling pangarap ko. Ako si Jenna. Litong-lito sa ilusyong kailanman ay hindi magiging totoo. Ma, nandito na po ako. Hi anak! Kumusta ang field trip? Hi ma, sana hindi na ako sumama. Nahilo lang po ako sa daan, grabe. Naku, kawawa naman ang anak ko. Hayaan mo next time, hindi ka nasasama sa mga field trip, lalo na kung malayo. Tsaka, hindi naman sumama yung cute na crush ko, kaya wali. Crush? Aba, may crush na ang anak ko ah. Ma naman, nangangantsaw pa. Bihis na nga muna ako. Kaisa-isang anak ko si Chloe. Hindi na siya nasundan pa dahil naghiwalay na kami ng papa niya bago pa lang siya ipanganak. Hindi naman ako nabuhay sa mundo para lang maging punching bag ng lalaking may anger management disorder. Talagang wala na yatang matinong lalaki sa mundo. Hi Chloe! Pwedeng makiupo? Oh, ikaw pala. Sure, halika, sabay na tayong kumain. Salamat ah. Wala na kasing bakante sa kabila. Buti na lang nakita kita. Hindi ka yata sumama sa field trip natin. Ah, oo. Inulang kasi ang budget ko kaya naiwan na ako. Ganun ba? Buti na din hindi ka sumama. At sayang lang ang pera. Wala namang bagong pinuntahan. Buti na lang pala. Oh Chloe, kuha ka dito sa adobo. Hindi ko to kaya ubusin. Matagal ko nang gusto si Mel. Hindi siya gwapo kagaya ng iba, pero malakas ang dating niya. Simpleng tao lang at sobrang down to earth. Lagi niyang binibigyang kulay ang black and white kong buhay. Buhay, ang drama ng Barangay Radio Novela. Ayun na nga po mga kabarangay, na-establish na po sa ating kwento mga kabarangay kung paano
yung relasyon, yung klase ng relasyon, meron si Jenna at itong si Mel. Itong si Jenna parang nakikipaghiwalay, no, kay Mel. Samantalang si Mel naman, eager naman na ipagpatuloy yung kanilang relationship. Paanong papasok si Chloe sa kwento at sino yung sinasabi ni Chloe, mga kabarangay, na crush niya sa school nila, mga kabarangay? Eto marami tayong pag-uusapan, kaya wag po kayong bibitaw. Tutok lamang sa inyong Radyo Nobela with yours truly, Papa Dudut, from 9, 10, and 11 in the morning. Tugsugan at tawanan, tuloy-tuloy lang sa inyong Barangay LS 97.1. Mga kapuso, sabay-sabay, tugstugan na! Barangay LS 97.1. 97.1. Barangay LS 97.1. Isang bansa, isang barangay. Barangay LS 97.1. 97.1. Ang drama ng buhay sa radyo. Nobela. Barangay LS 97.1. 97.1, number 1 sa tugstugan at tawanan ng mga kapuso po natin sa Barangay Santa Lucia, Quezon City, Santa Lucia. Magandang morning po sa inyo lahat, mga kabarangay. Kasama niyo pa rin si Papa Dudut sa programang Radyo Nobela. Good morning kay Ma'am Lonya Uy ng Standout Salon. Uy, nakikinig po sila sa atin. Sa Divisoria daw, marami nakikinig. Ayan, binabati ko yung Standout Salon ni Ma'am Lonya. Diyan po sa Tayuman, sa may Monumento, and dito sa may East Avenue branch. Sa lahat ng mga customers ng Standout Salon, ako, magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa may East Avenue. Diyan ako nagpupunta madalas. Sa kalapit ng Metro Bank. Good morning sa lahat ng maagang customer na nagpapaganda sa mga oras na ito. Alam mo, importante sa tao, kailangan maganda ka, no? Yung pleasing tingnan. Kasi aminin na po natin, importante talaga ang itsura. Diba? Paghaharap ka sa mga tao, kapag gusgusin ka, mahaba buhok mo, marami kang bigote sa katawan, diba? Parang, ano ba naman yan? Taga-bundok ka ba? Ganyan? Wala bang pang-ahit sa inyo? Wala bang, gugupit sa'yo? Anyways, mga kapuso, ayan, sa lahat ng mga magagandang nakikinig sa atin, good morning sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa mga college student na magsisimula na po ngayong araw na ito. Yung kanilang pagpasok sa school, simula na po ngayon ng pasukan ng mga college student. Eto na naman tayo, traffic na naman yan. Sa mga maaga nagsimula at ngayon pala magsisimula, magandang umaga sa inyo lahat. Yung ibang mga college student parang next week pa, no? So, ayan, i-enjoy nyo na yung natitirang 1 week sa inyo, mga kapuso. Kaya na bago yung schedule kasi meron tayong sinusundan na sa international na pattern. Pang-international na yung schedule, kumbaga, no? Kasi ang ganito yan may mga estudyante kasi, mga foreigner na exchange student na tawag nila, exchange student na nahihirapan na mag-enter sa Philippines kasi iba yung schedule ng school natin. Kaya binago na yata yung yung pasukan. Samantala yung iba, ewan ko lang, hindi pa yata sumusunod dun sa bagong schedule. Anyways, mga kabarangay, ang schedule ko 9, 10, and 11 in the morning, ang Radyo Nobela. Kanina sa part 1 ng ating Radyo Nobela, nakilala po natin itong si kapuso natin na si Jenna, na nanay nga po ni Chloe. Itong si Jenna may kausap sa simula ng kwento niya, no? Isang lalaki na nagngangalang Mel. Itong si Mel parang nagmamakaawa na magbalikan sila. Si Jenna naman ang stand niya, huwag tayo magbalikan, naguguluhan ako. Itong si Chloe, ang anak naman ni Jenna, may sinasabi, meron po akong classmate, parang crush ko po siya. Para lang siyang crush. Kinikilig ako every time I see him, ganyan. Ano kaya mangyayari sa kwento, at ano nga ang mga papel na gagampanan ng ating mga karakter sa part 2 ng ating Radyo Nobela? Huwag ko nang patagalin pa, ito na po ang kasunod, mga kapuso. Hello, Jenna? Kumusta ka na? Si Mel to. Oh, napatawag ka, Mel. Anong meron? Wala naman. Mangangamusta lang sana.
Okay lang naman ako. Nandito ako sa bahay. Hinihintay ko lang dumating ang anak ko. Okay. Labas naman tayo minsan kung okay lang sa'yo. Ha? Ano yon? Date? Parang ganun na nga. Umayag ka na, please. Pag-iisipan ko muna. Alam mo namang may anak na ako, di ba? Ano ngayon kung may anak ka na? Hindi naman kaso yun. Magkaedad lang si Mel at ang anak ko. Una pa lang nag-alangan na akong i-entertain siya. Pero kadalasan, kung ano pa ang ayaw mo, yun ang ibibigay sa'yo. Dumalas-dalas na ang paglabas namin ni Mel at nanliligaw na rin siya. Feeling ko tuloy, 16 years old lang ako. At ngayon lang ako kinilig ulit ng ganito. Ang ganda naman pala dito. Ang presko ng hangin. Dito ako lagi, lalo na kung gusto ko mag-relax. Mukhang mapapadalas tayo dito. Salamat ha. Ha? Bakit ka naman nagpapasalamat? Kasi kahit ganito ang sitwasyon ko, tinanggap mo pa din ako. Kapag mahal mo ang tao, walang rason para tingnan pa ang nakaraan niya. Mahal na din kita, Mel. Unang pagkikita pa lang namin ni Jenna, iba na ang naramdaman ko. Hindi ko maipaliwanag. Basta ang alam ko lang, gusto ko na siya agad at wala akong pakialam sa kung ano man ang meron siya. Sana nga siya na at kontento na ako sa relasyon namin kahit malayo ang agwat ng edad namin. Chloe anak, nandyan ka na ba? Bakit nakabukas ang pinto? Ma, nandito na po kami sa kusina. Kasama ko po classmate ko. Sa susunod, isara mo lang ang pinto at baka mapasok tayo. Nandito po si Mel. May group work po kasi kami. Ma, quiet ka lang. Siya yung sinasabi kong medyo crush ko. Hello po. Jenna? Oh, ikaw pala. Ay, magkakilala po kayo ni Mel? Oo, nagkakilala kami sa isang computer store noon. O siya, sige na, may aayusin lang ako sa taas ha. Hindi ko in-expect na magkaklase pala si Mel at Chloe. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nang makita ko siya sa bahay, madalas din magkwento si Chloe tungkol sa crush niya. Kung kailan pa nahuhulog na rin ako kay Mel. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Sabi nga sa kanta, why can't we be like that? Nako, because I'm yours. Yun na nga ang nangyari mga kabarangay, no? Nakita na nga niya, nagulat na nga po siya mga kabarangay. Paano niya ipagtatapat sa kanyang anak na si Chloe na anak? Tumabi ka dyan anak, nauna ako dyan. Hello, ako ang nauna, no? Mas maganda ako sa'yo. Samantalang ito namang si Chloe, umaasa siya na yung kanyang crush na si Mel, mapansin siya. Ang hindi niya alam, ay naka po, na alam na po nating lahat na naunang kumalembang itong si Jenna kay Mel. Ang hirap tong sitwasyon ng nanay niya, no, ni Jenna. Paano ko ipagpapatuloy yung pagmamahal ko kay Mel kung alam ko na pwedeng masaktan ng anak ko na nagkaka-crush sa taong gusto ko din? Ang hirap talagang maging gwapo. Mel, anong meron ka, Mel? Relate ako sa ganyang part, ha? I'm sure kayo din po mga kapuso, ano kaya ang masasabi ng mga kapuso natin? Yan ang ating babasahin mamaya sa ating pagbabalik. Kaya naman tutok lamang po sa inyong Randy Novela, sa inyong tugstugan na tawanan. Tuloy-tuloy lang, Barangay LS 97.1. Tugstugan na! LS 97.1, number 1 sa tugstugan na tawanan ng mga kapuso po natin sa Barangay Socorro, Quezon City, Kabarangay. Ikaw ba yung klase ng tao na Socorro na sa buhay? Mapilit lang talaga, may i-adlib lang po talaga, no? Ayan, sukong-suko ka na sa mga gastusin sa bahay. Siyempre ngayon, A8 po ngayon. Naalala ko, no? Pecha de peligro. Marami tayo mga kabarangay na mga tawag sila, nanggigitata. Mga walang sweldo, bus na, no? At inaabangan na ang sweldo time, which is mga ilang araw na lang. 8 ngayon, 8, 9, 10, o 10 day, 2 days na lang kasi 10. Yung iba natin mga kabarangay, 15. So mga 7 days pa yan.
Ano bang ginagawa ninyo ngayon para kayo makasurvive? Ano? Siguro mga buksan na yung dilata dyan, ganyan. O kaya pagkakain kayo, talagang simut sarap, di ba? Kunyari, sabi mo sa asama, ang sarap naman ng luto mo. Yung pala talagang tipid na tipid ka hanggang sa pinakahuling butil talagang kinakain mo. Sa sobrang hirap ng buhay ngayon, totoo yan, marami nakakaranas ng ganyan. Sila yung mga madalas makaranas ng pecha de peligro. Lagi na lang nakaabang sa susunod na sweldo kasi syempre ang daming binayaran mga bills. Diyan talaga mapapatunayan mga kabarangay na konti yung sweldo, maliit yung sweldo. Kaya sa mga hirap na sa mga hindi alam ang gagawin nila, lagyan natin ng bed music ng Barangay Love Stories. Sa mga hindi na makahinga, sa kulang na lang, di ba, mahuhuli na sila ng jeep dahil sa ginagawa nilang 1, 2, 3. Ayaw mong lokohin si Manong pero dahil gipit na gipit ka na, kulang ang bigay mong pamasahe. Di ba minsan paabot po, pag inabot yung pamasahe nung katabi mo, saka mo ilalagay yung pamasahe mo, kulang. Kami pong 3, ganyan. Siyempre, hindi na alam kung sino yung kulang na pamasahe. Anyways, biro lang ha. Huwag yung gagawin yon. Huwag kayong mag-alala, malapit na. 2 days na lang. At sa mga kinsenas, mga 7 days na lang. Ay, nako, grabe. Anyway, sa ating radyo nabela kanina, nalaman po natin ang kwento ng kabarangay natin na si Jenna, si Mel at si Chloe. Si Jenna ay unang nakilala ni Mel at nanunuyo nga sa kanya itong si Mel. Nakagusto si Mel sa kanya. Siya yung parang magkarelasyon, at pwede daw may chance. Bagamat syempre may dalawang isip sa kanya dahil itong si Mel ay mas bata sa kanya. Samantalang si Chloe naman nagkukwento sa kanyang nanay na si Jenna na, "Nay, meron po akong crush. Crush ko po talaga sa school." Ganyan. Dinala po niya sa bahay nila mga kabarangay at doon nga po nakita niya na ito po lang si Mel, yung kaklase ni Chloe na karelasyon din ni Jenna. Kaya may agam-agam po sa pag-iisip ni Jenna. Syempre anak niya yun, alam niyang masasaktan kapag pinush niya yung kanyang nararamdaman para kay Mel. Ano kayang gagawin niya? Ang advice ni Lloyd na aming pong OJT rito, si Lloyd Maranan ng University of Batangas bilang isang ina. Ikaw lang, Jenna, ang makakapag-resolba ng problema nyo sa sitwasyon na meron kayo. Dapat siguro na aminin mo ang namamagitan sa inyo ni Mel kahit pa masaktan si Chloe. Kahit sa ang anggulo tignan. Diba? Ilalim, gilid, o kaya taas. Lahat ng anggulo to, tingnan nyo may masasaktan at masasaktan. Kaya dapat magpakatotoo ka na lang kayo. Shoutout nga pala kay Ate Maymay or Maymay at Ate Sheila ng Almacen. Nakikinig po sa atin. Ayan, maraming salamat. Si Annalyn Terado. Nako, sinasabi ko na nga ba, naging karibal niya ang hirap ng sitwasyon ni Gina. Hindi po Gina, Jenna po. Iba po yung Gina. Karen po. Mag-give up na siya. O ipagtapat niya lang ang totoo. At paano niya sasabihin ang hindi nasasaktan ng anak niya? Kayong tinatanong ko, tapos akong tinatanong niyo. Alvina Vince, Pipito, magandang umaga. OMG, ang hirap. Isang lalaki lang ang nagustuhan ng mag-ina. Nako, si lalaki lang ang makakapag-decide kung sino sa mag-ina ang pipiliin niya. Naalala ko ng bata pa kami, pag may gusto kaming piliin, tot. Alam niyo yun? Alam niyo yun sa Maynila, sa probinsya, ganun kami yung tot. Kung saan matapat yun ang pipiliin mo, Kung pwede lang sanang ganun, O kaya magpaano kayo? Punta kayo ng Barangay LS, mahiram kayo sa amin, meron kaming roleta rito. Roleta ng kapalaran. Sino kaya ang mananalo? Magpaparaffle tayo, bunutan.
Si Bel Adriano Resurrection. Hay nako, Jenna, nakangamoy mother and daughter sila ha. If I were you, Jenna, pagtapat mo na kaagad kay Chloe ang totoo para iwas tampuhan. Good morning, Papa Dudot. Kinig lang po ako habang naglalaba. Day off daw niya. Uy, ayan, walang pahinga, no? Pabati naman po kami sa Tikal Katmon, Santa Maria, Bulacan. Nanay Poring, Tatay Enyong, Bakte, Ivy, at ang aming gwapong baby na kasing gwapo mo, Papa Dudot, si Prince Jairus. Basta Jairus, guwapo, kapangalan ko pa sa totoong buhay, no? Si Raut Nick at Mama Angel Lozada Cruz and Raquel at sa mga Adriana si Angels dyan sa BMG Building, Baliwag, Bulacan. Again, si Ma'am Lonya Uy nakikinig sa atin sa Standout Salon sa lahat ng mga branches sa Monumento, sa Tayuman at sa may East Avenue branch. Kalapit po yun ng Metrobank at saka Pizza Hut. Nakikinig po sila sa atin sa Standout Salon. Thank you! Ano kaya ang mangyayari sa huling bahagi ng ating radyo novela, no? Sino kaya ang magpaubaya? Malaman kaya ni Chloe ang totoong relasyon ng kanyang ina at ng kanyang crush na classmate na si Mel. Narito na po ang radyo novela. Mel, halika na. Sabay na tayong kumain. Pasensya ka na, nagmamadali kasi ako. Kailangan ko kasing umextra at malapit na naman ang exam. Wala pa akong pambayad ng tuition ko eh. Ay, ganun ba? Sige, ingat ka ha. Punta ka sa bahay minsan. Lunch tayo kasama si Mama. Ay oo, sige. Sure, text na lang ha. Bye. Mula nung gumawa kami ng project sa bahay, kapansin-pansin na madalas na niya akong iniiwasan. Hindi na kagaya noon na siya pa ang unang lumalapit. Nagtataka ako kasi wala naman akong maalala na nasabi kong mali. Kung kailan naman napapalapit na ako sa kanya, saka naman siya lalayo. Ma, bakit ganun? Ang alin, anak? Si Mel po kasi, iniiwasan na niya ako. Ha? Baka naman busy lang siya. Di ba may trabaho pa siya bukod sa school? Opo ma, pero nag-iba na ang pakikitungo niya sa akin at nasasaktan ako. Anak, gusto mo ba talaga siya? Opo ma, ngayon lang po ako nakaramdam ng ganito. Ma, pangit po ba ako? Anak, ano ba? Ang ganda-ganda mo kaya. Huwag ka magsalita ng ganyan. Meron kasing mga bagay na hindi talaga pwede. Parang kayo ni Papa? Oo, pati ang papa mo. Kaya mahirap ipilit ang hindi pwede. Doble ang sakit na naramdaman ko nang mag-open up sa akin si Chloe. Nagigilty ako kasi alam kong ako ang dahilan kaya umiiwas na lang si Mel sa kanya. Oo, nagmamahalan kami ni Mel. Pero hindi ako papayag na masaktan ko ang anak ko. Oo, mahal pa kita. Hindi ako magsisinungaling tungkol dyan. Pero ano ba? Manhid ka bang talaga? Gusto ka ng anak kong si Chloe. Pero ikaw ang gusto ko. Hindi ko mapipilit ang sarili ko na gustuhin siya. Napaka-komplikado, Mel. Kaya hindi talaga pwede. Hindi mo pwedeng ipilit ang imposible. Mahal na mahal kita. Sige, Mel, aalis na ako. Walang patutunguhan ang relasyon namin ni Mel. Masakit, pero kailangan kong tapusin na. Hindi ako makapapayag na ako pa mismo ang makakasakit sa damdamin ng anak ko. Mas matimbang sa akin si Chloe. At kontento na ako na kami na lang ng anak ko. Ako si Jenna. At ito, ang kwento ng pag-iwas ko sa landas na hindi pwede. Bella. Oy, ganyan ang tinatawag na mother's love. May masabi lang mema lang Ganyan talaga magmahal ang isang nanay. Handang magparaya sa kanyang anak. Nakakalungkot isipin na kailangan may masasaktan, pero ganoon talaga kasi may namamagitan tatlo sila. At kahit kailan sa isang masayang relasyon, hindi pwedeng tatlo kayong involved. Kailangan dalawa lang kayo. Kaya lang dito sa ending ng Radyo Novela, hindi naman sinabi na naging sila ni Chloe at saka ni Mel. Tsaka bakit mo pipilitin si Mel na maging sila ni Chloe kung ayaw naman ni Mel, di ba? Kung si Chloe lang naman ang may gusto kay Mel. So, nagparaya in a way na
may chance pa rin magkabalikan si Jenna at saka si Mel. Sa tingin ko mga kabarangay, kasi alam niyo kung bakit. Gusto lang niyang bigyan ng time, magpaubaya siya na ano yung pwedeng mangyari sa pagitan ng anak niya at ni Mel. Kung talagang may uusbong na pagmamahal. 'Di ba? May namumuo ba? Namumuong sama ng loob, ganyan. O, 'di ba? Pwedeng may mamuong special relationship between them. So, pinagbibigyan lang niya, o sige, take your time, ganyan, baka maging kayo. Pero kung hindi, tingin ko, mami, may chance na pwedeng magkabalikan kayo. Saka may paliwanag sa anak mo na, anak, nagpaubaya na ako, huminto na ako, Kaya pala yung simula ng kwento natin, parang ano lang yun, flashback, no? Ng mga nangyari. Doon na yung pakikipaghiwalay ni Jenna kay Mel, na hindi tayo magiging pwedeng maging tayo. Kasi hindi talaga tayo meant to be. Dahil unang-una, magkaiba tayo ng edad. Pangalawa, yung anak ko gusto ka, something like that. So anyways, magulo talaga yung mga pangyayari. Kaya yung DJ, magulo na rin po. Yan naman yung advice ko lang naman. Piece of advice. Kung sakasakaling hindi mag-workout si Mel, again hindi mag-workout si Mel at saka si Jenna, malamang tataba kayo. Kasi hindi kayo nag-workout. Malamang di ba, may chance pa rin na ipagpatuloy ni Mel at saka ni Jenna, the mother. Ayun po mga kapuso. Dami kong sinasabi. Play na nga ako ng kanta. Ano kayo mangyayari sa kwento kita mga kabarangay? Gusto ko bigyan nyo ng advice, no? Yung ating mga involved na tao dito. Ako po si Papa Dudut. Ito po ang inyong Radyo Nobela sa inyong barangay LS 97.1. Tugstugan na. 97.1 Ang drama ng buhay sa Radyo Nobela. Barangay LS 97.1. Barangay LS 97.1, number 1 sa tugstugan at tawanan at dramahan ng mga kapuso po natin sa Barangay Vasra sa Quezon City, te. Te, kumusta ka na, te? Sabi mo, lakad mo alas 9. 10:30 na, nasa kalye ka pa rin. Naipit na ng traffic. Kaya importante mga kabarangay, dahil alam nyo naman po ngayon, talaga naman pong ang Metro Manila ay sobrang traffic. Dapat pinaghahanda ng mga lakad. Kung ang lakad mo mga alas 9, dapat mga alas 6 pa lang ng umaga, umaalis ka na ng bahay nyo. Pero kidding aside mga kabarangay, ako po si Papa Dudut, umaalis ako ng bahay around mga 6:15, 6:20 in the morning. Dati nga mas maaga pa, 5:30, alas 6 Pero ngayon, mga ganyang oras na ako umaalis ng bahay, mga 6:20. Though ang programa ko alas 9 pa ng umaga. Para lang, alam mo yun, hindi ka masyadong stress, hindi ka nagmamadali sa mga gagawin mong pagkilos-kilos, di ba? Nakakahinga ka ng maluwag-luwag, mga kabarangay. Sa ating Radyo Nobela, pakinggan po natin ang mga reaksyon ng mga kapuso natin sa ating storya. Nalaman natin na ang nanay ni Chloe na si Jenna ay may relasyon kay Mel na classmate ni Chloe. Itong si Chloe, crush niya si Mel. Ang hindi niya alam si Mel, crush naman si Jenna na nanay niya. Ano kaya ang reaksyon ng mga kapuso natin? Dahil at the end part of the story, nagpaubaya si Mami. Nakipaghiwalay siya kay Mel dahil alam niya na masasaktan ng kanyang anak na si Chloe. Ayan, sabi ni Brian, tamang ginawa ni Jenna na magparaya para sa anak mo, Ang isang inang katulad mo ay uunahin ang anak bago ang sarili. Pero hindi ibig sabihin noon ay na may chance na si Mel at si Chloe. Mahirap din para sa sitwasyon mo na maging sila ng anak mo. Siguro dapat sinabi mo na rin lahat-lahat kay Chloe. Yun ang kulang kay Jenna, yung pagiging honest. Yung pagkasabi ng totoo na, alam mo anak, totoo lang, naiintindihan ko na yung edad mong yan, nagkaka-crush ka na, ganyan. Pero mas maganda ako sa'yo, te. Ako nanay mo, Ako, naunang makilala niyang si Mel at niligawan ako niyan bago ka. Ako niligawan na, ikaw hindi pa anak. Kaya huwag kang magagalit sa akin, Dapat sinabi niya yung totoo talaga. Minsan mahirap talagang marinig ang katotohanan, pero kailangan mo sabihin. Si Bel Adriano Resurrection, meron siyang huling pasabi sa atin dito. Saludo ako kay Jenna. Pulis ba si Jenna?
Nagsasaludo ka, Bel? Chos, tamang ginawa mo na sakripisyo para sa anak mo, no? Mas hindi mo kakayanin kung ang anak mo ang masaktan. Excuse me po. In time, may magiging kayo rin ni Mel, kung talagang kayo ni Mel, ang para sa isa't isa, ang panahon na ang gagawa ng paraan para sa inyong dalawa. Sa Invasion Angels daw, Ninong Sergio Beto at na Ninang Zenny Resurrection. Pagkita man ng happy birthday ang gwapong DJ ninyo na si Papa Carlo. Oo nga, no, birthday nga pala. Mama Bel, batiin natin si Papa Carlo. Oh, binati ko na nga siya kahapon, Papa kahapon. Dudut eh. Advance na eh. At mukhang meron. Mamaya kasi baka magpakain ano. Tingnan natin. Alam mo kung paano ko siya binati? Papa Carlo pa naman eh. Si Papa Carlo. Ano yan? Generous. Generous. Oo. Alam mo ba kung paano ko siya binati ng happy birthday? Sabi ko sa kanya, nagbigay ka ng kape? Naalala mo pa yung kape, ano? Bakit ko pa ba sinabi yun? Ikakwento ko sa'yo, eto. Malapit na yung kape mo, abangan mo lang. Baka naman sa susunod Pinapainitan ko na. next year na birthday ko, papalutot Hindi, gugulatin kita isang beses. Malaking kape. Lagot. Mascot ng kape. ito. Paano ko siya binati? Sabi ko, Papa Carlo, happy birthday. Mag-share ka naman ng mga chicks mo dyan sa buhay mo. Ano masagot sa akin? Ha. Nakarelate. Parang meron nga, binibiro ko lang. Oo nga, biro lang yun, Papa Carlo. Oo, birthday po ngayon ni Papa Carlo, mga kabarangay. Kaya bilang birthday gift nyo na sa kanya, pakinggan nyo po siya mamaya, no? Mamayang gabi, alas 6. Wala siyang absent ngayon kahit birthday. Hindi, dito talaga sa atin meron pa rin maski birthday. Maliban na lang kung magli-leave, di ba? Oo nga pala, no? Kami dito sa Barangay LS kahit birthday, talagang romaratsada kami sa pagbibigay sa inyo ng entertainment. High quality parang entertainment. Kulang kasi pag wala tayo dito. I mean, parang kulang para sa atin, di ba, na wala tayo dito. At saka we want to celebrate our birthday, special days natin dito. Special! Yung special day natin sa kanila, with them, di ba? Yan ang pinaka-importante. At dahil dyan, kailangan good looking kami. Kaya si Mama Bel talagang bonggang-bongga ang makeup ngayon. Hindi yan makeup, lipstick lang yan. Ayun nga, in fairness, akala ko kanina nag-powder ka na. Oh, hindi. Oh? Alam mo, ito yata yung ng paglalakad ko mula bahay hanggang dito, Papa Dudut. Ba't naglakad ka lang? Pawis na pawis ako. Mahirap sumakay. Kasi alam mo yung 10 minutes before. Kasi parang okay lang naman sa amin, di ba malapit ka. Walang jeep. Naglakad ako. Sabi ko, try kong maglakad hanggang dito. Okay lang yan, exercise. Tapos hanggang sa wala pa rin jeep, karamihan bus. Talaga? May jeep na dito sa may EDSA. So, dilakad ko siguro na lang. Siguro naisip nila, traffic, huwag na lang kami lumabas. Anyways, mga kabarangay, traffic man o hindi, tuloy na tuloy po ating sikat sa barangay ngayon. Kasama ang ating kapuso, kabarangay na si Juancho Trevino. Antabayanan po natin mamaya sa sikat sa barangay, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya ngayon palang kaaga, pwede na magpasikat sa aking page, facebook.com/mamobelmanila or sa aming page, Barangay LS971. At mag-Facebook live din tayo, mga kabarangay, sa aking page. I-share natin yan sa page din ng Barangay LS. And of course, magbibigo live din tayo, kabarangay. Ayan, susunod na po yan, sikat sa barangay. Maraming salamat. Ako po ang inyong si Papa Dudu, tugstugan at tawanan. Tuloy-tuloy lang sa inyong Barangay LS 97.1, mga kapuso.